Okay mga kababayan, isang maganda at mapagpalang araw ho sa atin lahat at welcome sa Chris Ulo YouTube channel. Okay mga kababayan, pag-usapan ulit ho natin itong istorya at viral trending ho, itong si Chris Aquino na kung saan may paliwanag ho rito mga kababayan na ito palang kulam habang ginagamot ho ng doktor, yung epekto ng kulam lalong nagiging grabe. At sinasabi, ito raw si Chris Aquino, di umano nilagyan ng tinamnan ng bala? Sa katawan ba? Oh my God. Sus. Pakinggan ho natin to mga kababayan, mga ka-analyze. Magandang araw sa inyong lahat and welcome back to my YouTube channel. So, syempre, sabi nga natin, dahil sikat na sikat po si Chris Aquino at ang ating mga kababayan po, lalo na ang mga bashers, ay nakatulong. Itong video na to, iba rito courtesy ho. Credit ho kay Nanay Christy sa 1PH sa Christy per minute. Monday to Friday, 1 p.m. to 2 p.m. Kasama ho niya si Romel Chica na mas maganda pa kay Meme Vice. At meron ho silang programa, YouTube channel dyan sa Showbiz na una. Kasama niya rin ho dyan si Romel Chica na mas maganda pa kay Meme Vice. At itong si Wendell Alvarez na Asia Songbird ho sa mundo ng YouTube. Okay, tuloy po natin. Nakatutok sa kanya, ano man pong sabihin niya ngayon ay siguradong sigurado na may kakampi, may sasang-ayon at meron ding kokontra. Hindi natin maiiwasan yan. Yun ang hindi maiiwasan, di ba? Kasi dami mo naman mga bashers. Kung naghahanas siya, maghahanas din yung mga komento. Totoo yan. Matatandaang personal na ipinaalam sa publiko ng TV host actress na si Chris Aquino na malala na ang kalagayan niya at anumang oras ay maaaring huminto ang tibok ng kanyang puso. Ito ang malungkot na inanunsyo ni Chris sa Fast Talk with Boy Abunda noong Miyerkules, February 14, 2024 nang makapanayam siya via Zoom ng host at parang nakakatakot naman yung ganong sakit na bigla na lang hihinto yung puso mo, ano? Isipin mo nasa isang lugar ka or sabagay yung ganitong sakit lagi ka na lang nasa bahay. Isipin mo bigla na lang hihinto. Parang bigla ka na lang malulobat, may empty bat, tapos mamamatay ka na. Tuloy natin. Matalik na kaibigang si Boy Abunda. Ayon kay Chris, marami siyang tagahanga at mga kaibigang patuloy na nagdarasal para sa kanya. Kaya nais nitong siya mismo ang magsabi ng kasalukuyan niyang kondisyon. Kapansin-pansing mas pumayat ang pangangatawan ngayon ni Chris. Pagbabahagi niya tungkol sa kanyang kasalukuyang kondisyon. Unfortunately, meron akong panglima na autoimmune condition. Karagdagan daw ito sa mga dati na niyang autoimmune condition. I have a very low hemoglobin. I have fluctuating blood pressure. Nagsisimula na yung pamamaga ng tuhod ko at mga buto-butong naglalabasan. Right now, they're classifying it as an autoimmune mixed connective tissue disease. Falling under that boy is either SLE or lupus or it could be rheumatoid arthritis. Yung nasa Houston ako nung hindi pa gumagaling yung COVID, I had a fourth diagnosis. Mayroon akong CREST syndrome. Nakakatakot yun kasi ang inaatake naman nun yung ating lungs. Ang mga kondisyon daw na ito ay labis na nakakaapekto sa kanyang puso. Magang-magana raw ang muscle sa labas pati na sa middle layer ng kanyang puso. Ito raw ang dahilan kaya madali siyang mahilo at mapagod kahit kaunting kilos lang ang gawin niya. Delikado raw ito dahil I could have a stroke at any time. Ilang miyembro raw ng kanyang pamilya sa Father's... Alam niyo mga kababayan, hindi natin sukat akalain na magkakaroon ng ganitong klaseng sakit si Chris Aquino, no? Kasi kung titignan mo, parang nasa kanya na lahat, no? Baka nga yung iba rito na artista or iba, baka kinaiinggitan siya, di ba? Pero, isipin mo, no? Parang biglang nag-iba yung mundo niya, no? Kasi sa pera, wala naman magiging problema. Talagang, alam naman natin, talagang si Chris Aquino, talagang maraming pera, mayaman. At magmula nun, hindi ho natigil ang karir niya sa showbiz business. Ngayon na lang kasi nagkasakit.
Pero magmula nun, especially yung ABS-CBN, meron pang prangkisa. Tuloy-tuloy ho yung karir niya eh. Isipin nyo. Tapos ang dami na raw negosyo niyan, mga franchise na mga fast food chain dito sa Pilipinas. Pero kita nyo naman yung dinadanas niya. Totoo talaga yung salitang no? Yung hindi ka man mayaman, tama lang. Pero wala kayong sakit. Malusog kayo. Doon lang okay na eh. Malaking biyaya na raw yun galing sa taas eh. No? Totoo pala talaga, no? Tuloy natin. Other side ay nagkaroon ng heart attack, kabilang ang kanyang yumaong ama na si Senator Ninoy Aquino at kapatid na former President Noynoy Aquino. Ibig sabihin, may kinalaman sa genes ni Chris Sa ang genes. kondisyon niyang ito. Tanong ni Boy Abunda, bakit nga ba ang hirap gumaling ni Chris Aquino? Sagot ni Chris, pinakamabilis na sagot. 3 pages yung laman ng binibigay sa mga doctor nito, yung bawal ng mga gamot kay Chris. Lahat Grabe. ng gamot, halos lahat ng antibiotics, allergic ako. Lahat yan may side effects sa akin. Mabibilang lang siguro sa 10 daliri yung kung ilan lang yung gamot na pwede kong i-take. Ultimo damo, grass, allergic ako. Grabe. May sakit siya. May mga nire-resetang gamot. Pero karamihan ng gamot na nire-reseta, hindi rin daw pwede sa kanya. Kasi may allergy siya. Ang hirap ng ganong kalagayan mga kababayan kasi doon ka na nga lang kukuha eh ng kagalingan mo doon sa gamot eh. Although meron tayo syempreng gumagabay, sumusubaybay sa atin ang Panginoong Diyos. Pero yung gamot yun yung pangkaraniwang iniinom ng may sakit pero hindi pwede sa kanya kasi may allergy. So konting gamot lang daw ang kanyang naititake. So ibig sabihin parang hindi sapat ang gamot na iniinom niya para mapagaling siya. Kasi yung iba hindi niya nakukumpletong inumin dahil may allergy siya. Pero may iba pang paliwanag dito mga kababayan, panoorin natin, pakinggan natin. Butil ng alikabok, ang daming hindi pwedeng gamitin sa akin. Diin pa ni Chris, buhay ako ngayon. Alam ko, tiwala ako sa dasal, nakakayanin pa ito. Sinagot ni Chris Aquino ang isang netizen na nagsabing masama daw ugali niya, kaya siguro siya nakarma. Ani Chris, hindi niya itinuturing na karma ang pagkakasakit niya. Sa kanyang post, sinagot ni Chris ang komento ng netizen na ito at sinabi niyang hindi naman siya nang huhusga sa taong hindi naman niya kilala ng personal. Para daw sa kanya, paraan na maipakita ang pananampalataya ang kanyang pagkakasakit. Obviously not as awful as yours, because I've made a conscious effort to not judge people I've never met nor had a personal encounter with. Illness isn't karma. It's God's way of using my trials to show that faith does heal in His time. Samantala, kinulam nga ba si Chris Grabe, Aquino? ito usapin Narito kulam, pakinggan ang natin. buong usapan ng veteranong showbiz Nanay columnist na si Christopher Min, Romel Chica at Wendell Alvarez sa kanilang programang Showbiz Now Na! So, siyempre, sabi nga natin, dahil sikat na sikat po si Chris Aquino at ang ating mga kababayan po, lalo na ang mga bashers ay nakatutok sa kanya, ano man pong sabihin niya ngayon ay siguradong sigurado na may kakampi, may sasang-ayon at meron ding kokontra. Hindi natin maiiwasan yan. Yun ang hindi Oo naman. maiiwasan, di ba? Kasi dami mo naman mga bashers. Kung naghahanas siya, maghahanas din yung mga komento. Totoo yan. At ika nga ito po ay isang parehas na playing field. Yon. Yung una po, ang mga kumakalat po ngayon na komento, yun nangyayari po kay Chris Aquino sa kanyang pagkakasakit na of course, ikinalulungkot po natin kaya nga kinakambalan natin ng panalangin ang kanyang kondisyon ngayon. Pero meron po talagang mga tao na siguro ikakontra nila sa kulay politika at talagang bashers niya, di ba? Totoo. Na nagsasabi, ito raw pong nangyayari sa kanya ay kulam. Talaga mga Pilipino talaga, ang galing. Ang galing. Tayo Oo, din talaga. Parang wala ka pupuntahan ha. Kulam naman daw. Ay, Kasi alam naman natin, magbasa tayo, may mga vloggers, may kinukontent siya, na kaya Excuse lang. Ang dami kasi talagang nagbibigay ng komento na although may findings na sakit, pero naniniwala, kulam daw talaga eh. Ang dami, puro halos lahat ganun sinasabi, may magsabing hindi kulam, kaunting. Ako lang yung mga naririnig ko lang, kumbaga sa side ko lang to. Konti lang nababasa ko almost talagang puro kulam ang sinasabi. Tuloy natin.
Kaya daw, habang tumatagal, lalong lumalala ang kanyang karamdaman. Dahil ito daw ay tinaniman. Oo. Natalakay na natin dito yung bala. Oo, na sinasabi. Correct. Tinaniman daw. Tinamnan ng bala. Yun ang ano. Ay, pangontra yun di ba? Pag tinamnan ka ng Hindi, bala, yung nasa labas. Yung ikinukwintas. Pero ito yung parang, ay kaya nga siguro yung dugo, hindi maganda ang daloy. Sabi niya. ganun. Matagal na po itong kwento na ito na siya daw po ay may nagpatrabaho daw po sa kanya. May kumulam daw. Sabi ay may nagpakulam daw sa kanya. Pero naniniwala ka ba sa kulam? Ako opo nanay. Ikaw? Ako parang hindi Bakit? Kasi 'di ba pagka sabi, pagka may sakit ka sabihin papatingin ka sa mga ambularyo, Anong ambularyo? Ambulance ba to? Hindi Albularyo. albularyo. Okay. Di ba sabi magpapatingin ka sa albularyo kasi doon daw malalaman yung sakit. Pag hindi magamot ng mga doktor, doon ka sa albularyo magpatingin. Yun nga yung sinasabi, di ba Romel? Ang dami natin nababasa na. Kaya daw tumatagal ito at hindi matrace-trace ang pinagmumulan ng kanya. Ako inuulit ko ito, stand ko mga kababayan. Naniniwala ako sa kulam. Yung mga nag-vlog, yung mga nakapanood na sa akin dito nung nakaraan, nakwento ko na about sa lola ko na kulam. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo doon sa unang vlog ko. Tapos doon sa East Avenue na may pinagpantay na palad na pasyente, isa na kaganyan, hindi mapagpantay, hindi malaman ang sakit noon. At yung kulam nasa Biblia, yung word na kulam nasa Bible. Then, naniniwala rin ako sa mga faith healer. Dahil, nung unang panahon, wala pang doktor, wala pang mga ospital, wala pang mga eskwelahan para matuto tayo. Sila yung mga nanggagamot sa mga taong may sakit. At mga sinasapian din nung panahon na yun. Kasi, syempre, nung mga panahon, wala pang doktor, wala pang mga ospital. Syempre, nung mga time na yun, may mga nagkakasakit na. Naniniwala rin ako sa may sapi Naalala nyo ba si Kristo, may pinagaling na may sapi. Tapos yung masamang espiritu, di ba nalipat pa nga sa baboy. So ibig sabihin, totoo itong mga ito. Panahon pa ni Kristo, nag-i-exist na sila. Tuloy natin. Kanyang immunodisease. Immune. Oo. Kasi daw, kinontra. Di ba? Nagpa-doktor. Oo, ang sabi kasi di ba ng mga kinukulam na pasyente, habang ginagamot mo daw ang kulam, lalong lumalala. Kapag pinatingnan sa Pag doktor. pinatugnan sa doktor, kapag ginagamot na ng doktor, lalong lumalala. Pero kung totoo ang kulam, ito po ay para sa akin, kung totoo ang kulam at larawan lang ang katapat niyan, di sana kapag nagalit tayo sa isang tao at ipinakita natin yung retrato doon sa gumagawa ng kulam, sa nagtatrabaho, di sana kinukulam na rin sila. Hindi naman di ba? Yan na nga ang malaking tanong, nanay. Oo. Ang tanong na tanong ng mga Pilipino, pero wala naman daw mawawala. Di ba sabi kay Chris Aquino, kung magpatingin ka sa mga albularyo. Wala namang mawawala. Sabi, pero ayaw daw niya, no Knowing thanks. this. Oo. No thanks, sabi niya. Hindi ba nakatulong sa kanya yung yung mga sinusuot-suot niya dati? Ano yun kinukontra nga ng mga bashers yun at saka ng mga kababayan natin, yung pagsusuot niya ng kung ano-ano, mga pulseras, yung mga beads na para daw maswerte sa pag-ibig. Correct. Yung daw kulay pink na bilog-bilog. Diba sa kabila ng kanya may kandama, nakasuot siya ng perlas kasi nakakatanggal daw ng ano yun. Daw. Naka-absent na Pero sakit. bakit hindi matrace hanggang ngayon yung kanyang pagkakasakit? Ang lalaki pa nung suot niya at May talaga mga nanganganak hikaw pa. pa. Oo. Diba? At yung pagsusuot niya ng kung ano-anong bato na pangharang daw sa mga masasamang espiritu. O, yun. Pero bakit sinasabi naman ng ating mga kababayan na pinakukulam daw siya? Oo. Ang hirap, May pangontra na nga. So, bakit nakakapasok pa yung kulam? Dapat pag may pangontra, may pangharang. Siyempre, okay. Di ba yung nandun kasi, di ba, doon sa hospital, di ba, nakasuot siya ng mga diamonds, may mga hikaw pa siya na malalaki, di ba? Kasi sabi doon sa kanya, magsuot ka niyan para daw mawala yung mga sakit, tsaka Yung tawag burn. mo. Pero na matindi, malakas ang gumawa sa kanya. Kung totoo yung kulam. Totoo, ang lakas. So,
Sobra. Kasi alam nyo, nakakapagtaka po mga kachika na meron po siyang salapi na pantustos Yun sa nga. kanyang karamdaman. Pinakamagagaling na doktor po ang kanyang pinili. Pinakamabibisang gamot po ang kanyang iniinom at isinasaksak na dextro sa kanya. Pero siya na mismo po ang nagsabi na hanggang ngayon daw po ay nadadagdagan pa ang kanyang mga allergies dahil sa kanyang autoimmune disease. At ngayon daw po, kailangan pa siyang dalhin sa isang center para lahat daw po ng mga pasyente na hindi natitrace kung saan nagmumula ang sakit ay doon lahat sila gamutin. Di ba parang nakakapagtaka? Yun lang nga. Parang nawawala ng saysay yung Yeah. salapi na ginagastos niya at yung panahon na ginugugol niya sa pagpapagamot. Kaya tama lang siguro yung kulang. Oh, yun nga pinagtataka. Ang dami niyang pera, ang dami niyang salapi. Una pa siya nagpa-check up sa Singapore. Lumipat sa US. Hanggang ganun pa rin, hindi pa rin sakit niya hindi gumagaling, lalong lumalala. Bukod naman sa sinabi ni Nanay Christy kanina na kung totoo raw ba ang kulam, di sana pag may kagalit tayo yung picture, ipakita lang sa mangkukulam, pakukulam na. May point si Nanay Christy. Pero sabi nung naririnig ko rin dati, hindi raw basta rin daw ganun agad yun eh. Na yung may kagalit ka lang, ipapakulam mo na. Sabi pa nga, tatanungin pa raw naman kukulam, bakit daw gusto mong pakulam yan eh. Tapos tumatalab daw yung kulam. Yung totoo talagang ginawa sa'yo, hindi maganda. Doon daw tatalab yun. Tapos, yung papakulam mo, mahina ang pananampalataya sa taas. Doon daw tumatalab yun. Meron daw kasing ibang kinukulam, hindi makulam. Kasi mataas ang pananampalataya sa taas. At kaya siguro hindi rin nakukulam yung mga kagalit. Siguro yung ibang tao naman, hindi naman porkit may kagalit, pakukulam mo na. Lalo na kung, alam mo yun, halimbawa, may nakagalit ako ngayon. Galit sa akin to, maghanap na ako mangkukulam. Hindi naman siguro. Di ba mga kababayan, tuloy natin. Kulang. Kasi hindi natin matumbok. Yung sakit, scientifically, na ginagawa ng mga doktor, hindi matumbok. At saka yung mga doktor na gumagamot sa kanya, mga eksperto yun na, makula, Amerikano. Dalubhasa talaga, mga Oo. sermano talaga ito. Siyempre, Chris Aquino ka, ang dapat mong kukunin na doktor, yung katapat din ng kailangan mo. Diba? Pero hanggang ngayon talaga, hindi matrace. Diba tayo, pagka sumakit ang ulo ko, ay, hindi ako kumain kanina, nagutom yes, ako. Nalipasan ako ng gutom. Sumakit ang tiyan natin, ay, nakakain ako ng hindi maganda. Diba ganon? Ano ba sakit? Ay, magsabi, ay, masakit yung, ang likod ko. Ay, siguro hangin lang to. O, diba? Ano bang sakit ang likod? May hangin? Ano to, hangin gala? Di ba pag nakatulog ka, di ba sa paggising mo? Pagising, No. ay, wrong side of the bed. Ayan. Oo. Mali ang ating pagtulog. Di ba si Chris Aquino? Lagyan siya ng anong tawag ba? Neck brace. Neck brace, di ba? Naka-neck brace siya doon sa the bus nung pumasok. Alam ko, nagkaroon siya ng neck brace nung mahulog siya sa entablado ng Germ Special. Ay, Akala niya, yung dati. karugtong pa rin ng entablado, yung puti na palamuti na tela pala. Nahulog siya doon. Yung dati nag-viral yan, diba? In-interview ko siya sa Malacanang, sa PR. Doon ko siya in-interview, naka-neck brace siya doon. Naka-neck brace siya. Oo, pero kapag ka mahirap, sabi mo nga, nahulog tayo sa ganong kalalim na wala lang. Ay, wala. Mahihilot lang yan, Ano lang yan? Lagyan ng dahon. Ano lang yan? Lagyan ng dahon na alagaw. Diba? Alagaw. Sa ubo yung alagaw, diba? Iniinit pa yun, di ba? Iniinit pa ba yun? Tapos ang kain sa Oy, tama. Pinapais. Oo. Ang tawag po doon, ipinapais. Diba? Ano lang sa baga, tapos ano lang dito sa... Okay na yan, talian lang. Oo. Diba? Kaya kailangan ni Chris si Ma'am Kipwing. Ay, kaya puweng. Kasi diba, hindi magamot-gamot ng mga doktor yung sakit niya. Hindi Kaya, matugunan. Pero alam mo na, sa lahat ng nanonood, talaga napag-isip Ngayon, kayo, naniniwala ba kayo sa kulam talaga na kapag habang ginagamot ng doktor, lalong tumatalab? At naniniwala rin ba kayo sa tanimbala, mga kababayan? Kasi halos lahat talaga nagsasabi mo, ang kinulam daw talaga ito si Chris Aquino. Ang iniisip lang naman ng tao, hinihiling, umuwi si Chris Aquino sa Pilipinas. Try niya magpakonsulta sa isang magaling kilalang faith healer. Wala nang mawawala eh. Kaso kasi sabi ni Chris Aquino, naniniwala lang daw siya sa Diyos sa taas. Which is tama yun. Halakpakan natin. Pero mga kababayan, huwag natin kalimutan na hindi porkit magpapacheck ka sa faith healer, tatry mo yung ganong aspeto, hindi ka na naniniwala sa Diyos at hindi ka na nananalig sa Kanya. Huwag natin kalimutan mga kababayan, nung panahon na wala pang doktor, mga eskwelahan,
mga hospital, ang mga nanggagamot, faith healer na. Yan yung binigyang knowledge, karunungan ng Panginoon para manggamot sa mga taong may sakit. Wala naman doktor dati. Pero may mga tao na dati, may mga nag-i-exist ng tao. Panahon nila Kristo. Di ba wala namang mga doktor niyan? Wala namang eskwelahan. Siguro naman, ng panahon na yun, may mga nagkakasakit na. Sa tingin nyo, sino yung mga nanggagamot? Di ba malamang yung mga faith healer. Mga nanggagamot sa mga herbal, mga kinukuha mga halaman sa gubat. Ngayon, may tamang nanggagamot na kasi. May eskwelahan na. Kumbaga, umaangat yung ating karunungan dito sa mundo. Kung nagkakaroon ng eskwelahan, mag-aaral ka muna ng pagdodoktor, tsaka ka ngayon manggagamot. Pero yung mga faith healer dati, nag-i-exist pa rin sila ngayon kasi yung mga dati nga, naituro nila sa apo nila, sa mga anak nila, yung mga ganong karunungan. Kaya may iba nag-i-exist pa rin hanggang ngayon na hindi na sila ganong karami. Kaya ako naniniwala talaga ako sa faith healer. Naniniwala ako sa kulam kasi nasa Biblia ho yan, mga kababayan. Yung mismong kulam nasa Bible. So yan po, maraming salamat. Comment na lang po kayo sa comment section dito sa ating video. Paalam po, pansamantala, kita-kita po ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye.